Guys, eto na naman ako at eto ha, mabilisan lang. Hindi maaari kasi na hindi ko ito i-flex, guys. Eto, basahin natin ha. PBBM breaks ground on PLM. Yung PLM po ay pamantasan ng lungsod ng Maynila. College of Allied Health Services Building, strengthening healthcare education, guys. Bakit ko ito i-flex? Guys, unang-una, ang pamantasan ng lungsod ng Maynila po ay isang pampublikong paaralan, ano? At ito ibig sabihin, usually ang mga nag-aaral dito ay ang ating mga mahihirap at ang mga karamihan dito ay mga scholar. Ngayon, ito pong groundbreaking na ito, pagpapatayo ng, tingnan ninyo, napakagandang facilities, ano? Building, five-story building na kumpleto ng facilities na karagdagang mga kurso, no? Para dito sa kurso ng medisina, mga medicines, ano. Guys, ang kagandahan nito, ang ating mga kababayan na may hirap, no? Pagdating ng panahon, ano, sapagkat ilang taon lang naman ito magagawa, mga 2 taon tapos na ito. So, ang kagandahan rito, yung ating mga kababayan na mga may hirap at nagsisikap, ang kanilang mga anak na may angking talino at gustong makakuha ng kurso sa medisina, ayan na, sapagkat napakaraming mga medical courses na mga ino-offer na nito, no? At sa pamantasan mismo, alam ko, meron kasi katabi nga lang yan ng ospital ng Maynila eh. So itong pamantasan ng lungsod ng Maynila, no. So ano ito, maraming mga medical courses, no. Medical technologies, nandiyan yan, alam ko eh, no. Pwedeng makakuha ang ating mga mahihirap na kababayan at makapagtapos ng medisina, no, ng wala masyadong gastos. Ibig sabihin, pwede silang maging scholar ng bayan. Ito pong itatayong ito na PLM College of Allied Health Services Building ay isang moderno, at the same time ang mga facilities ay updated, mga high-tech na facilities, no? At isasabay ito sa standard ng global. Ibig sabihin, maging kung ano yung standard sa mga ibang bansa katulad ng mga first world country na bansa, isasabay ang facilities na ito. Kumbaga isasabay doon, sasabay na even ang mga equipments na ilalagay dito ay pang world class na talaga. So ibig sabihin, hindi na tayo mapag-iiwanan. Yan po ay kasama sa programang isinusulong ng ating Pangulong PBBM para sa ganun paangatin uli ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa, at pinagtutulong-tulungan na ito. Kaya nga talagang medyo mabigat ang pasanin nitong si Secretary Angara dahil sa iniwan ni Sayad, no? Si Sayad kasi, tsaka yung panahon ni Fentaboy, doon simulang bumagsak ang kwalidad ng ating edukasyon eh. Syempre, isipin mo, may presidente tayong siraulo eh, di ba? Yung may presidente tayong tunay talaga na bangag sa panahon ni Fentaboy, na walang inisip kundi ang mangurakot, mangwarta, at limasin ang kaban ng bayan. Tapos nung maging vice presidente yung anak niya na isa pa ring may sayad, pare-pareho tayo nabudol, hindi naman natin alam na may sayad, hinawakan ng DepEd. At anong nangyari sa DepEd? Ayun! Ang programa ay bumili ng laptop na mga obsolete. Mga pinagkakitaan, obsolete na ang specs, pero ang presyo, high-tech. Ibang klase ka talaga, Inday Sayad. At pinagdodoktor ang mga resibo. Pinagdodoktor ang invoice, di ba? Ang galing, di ba? Laptop na obsolete, pero high-tech ang presyo. What the heck? Kaya yan ang nangyari. Pinabayaan talaga ang ating sektor ng edukasyon. Pero salamat sa ating Pangulo, salamat kila Secretary Angara, salamat kay si Isko Moreno, no? Salamat din kasi hawak niya ito sa kanyang baluarte itong PLM na ito, no? PLM College talagang pagsisikapan muling itaguyod at ibalik ang galing natin. Naalala ko lang nung panahon na sinasabi ni Miriam Defensor sa atin no? Isa tayo sa mga tinitingala lalo dito sa Asia pagdating sa edukasyon. Pero guys, alam nyo ba na up to now naman, to be fair with the
sa ating mga ano 'no, sa ating mga colleges, medical colleges sa Pilipinas ano. Alam nyo ba na kaya dito pa nag-aaral yung mga mostly is mga Indiano? Dito pa nag-aaral sa atin sa Pilipinas sapagkat magaling talaga ang ating ano, ang ating medical school at ang ating mga training. Ito yung aking personal family doctor namin dito sa ano sa Canada. Alam nyo ba na siya ay nag-aral ay sa Pilipinas? Pero Indiano siya, sa Pilipinas po siya nag-aral ng medicine, 'di ba? Tapos nag-masteral na lang rito. Oh, 'di ba? Isipin niyo 'yun. Eh doon pa kumuha sa atin pero ano na siya, citizen na siya rito Pero ibig ko sabihin doon pa sa atin kaya bilib na bilib sila sa pagdating sa medical education sa atin ano. Kaya guys, ito ay napakaganda no. Ito ay isang oportunidad para sa ating mga kababayan na mga mahihirap lamang. Galingan ninyo, encourage ninyo yung inyong mga anak na magsumikap. Sa mga didilis, yung mga makinig kayo, yung mga anak ng didilis, wag nyong gagayahin ang magulang ninyo. Wag, naku po, masisira ang buhay ninyo. Dahil yung mga magulang nyo, isipin mo, libre na nga ang pag-aaral sa public, hindi pa tinapos ang grade 6. Dahil wala yung mga yan, pangarap. Diba? Kaya kayo, bilang mga anak ng mga didilis, baguhin yung inyong isip at magsikap at mag-aral. Hanggat libre ang pag-aaral, no? Maraming programa ang Pangulo para sa inyo. Hindi lamang ang Pangulo, maging siguro ang mga papalit na Pangulo, wag lang ang mga may sayad, no? Sino man ang papalit na Pangulo, palagay ko naman ikukontinue niya ang mga nasimula ng Pangulo at ang magagandang programa. Except sa mga may sayad na ito, syempre hindi naman makakaupo yan. Kaya sinasabi ko na nga, yung mga susunod na Pangulo, for sure iko-continue itong mga ito. Kaya magsikap kayo at mag-aral. Huwag na huwag ninyong gagayahin ang magulang ninyong didilis. Dahil pag ginaya nyo yan, magiging bobo rin kayo. Magiging may sayad rin kayo at may saltik. At walang pangarap sa buhay. Kaya nga ganyan ang mga itsura niyan, di ba? Gusto nyo ba kayo ay maging vlogger na lang na bayaran? Di ba na mabubuhay lang kayo sa bayad na sa paninira? Gusto nyo ba ng gano'n? Wag. Magsikap kayo at mag-aral. Pagkakataon nyo na. Ang importante, wag na wag nyong gagayahin ng inyong magulang na didilis. Bagamat magulang nyo yan, syempre, kailangan magkaroon kayo ng pangarap, no? Kaya mga yan, mga didilis, hindi nangarap yan. Puro bobo yan. Isipin nyo mas masaya pa sila sa mga pumapatay ng tao, no? Mas masaya pa sila sa mga pinagagawa nung fentaboy nila nung nauupo pa. Na walang ginawa sa edukasyon, kinurakot ang pera ng education, di ba? Pati ang pera ng bayan nawala. Nangutang ng 7 trilyon pero nawawala ang 7 trilyon. Nako, napakaraming kagaguhan, kabubuhan pinagagawa, diba? Tapos magpe-press con tuwing madaling araw. Palumpalo. So, wag niyong gagayahin yung mga tatay niyong bobo, yung mga nanay niyong bobo, okay? Kayong mga anak ng didilis, baguhin ninyo ang takbo ng inyong buhay sa pamamagitan ninyo ng mga kabataan. Ito, mag-aral, magsikap. Ayan, palagay ko sa panahong natayo na ito, palagay ko nakatapos na kayo ng grade 12. Grade 12 nga ba? Tama, no? O, di ba? At pag nakatapos na kayo, makapag-aral kayo ng maayos, total libre naman. Pilitin nyo makakuha ng scholarship, okay? Tulad ng sinabi ko, huwag kayong gagaya sa inyong magulang. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad at tatay nyo ay karton, manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!